So ayan guys, nandito tayo ngayon sa aking workshop or laboratory area, which is the welding. So ayan, nagpa-maintenance schedule tayo sa mga sa mga bata natin. So ayan, isa sa mga pinagawa natin is yan, pinapinturahan natin yan para gumanda ng konti. So pag naligaw kayo ng assessment dito sa Pasakaw, yan. Dito po ay hindi po tayo nagpapa-tacking sa sa jig natin or sa table natin. So pakita ko sa inyo guys, isang purpose natin diyan is para malinis. So ayan guys, bago magtapos ang mga estudyante natin is pinalilinisan natin 'yan. Pinatatanggalan ng mga spot or mga kung anong unwanted spatter na nandiyan. Yan, pinapalinisan natin para yung susunod na estudyante is medyo maganda naman yung marireceive nila na area, di ba? So yan. Then magpapa-schedule maintenance tayo ng ating mga makina. Papabuksan natin yan and papalinisan para sumpiton or bugahan natin ng hangin para alisin yung malikabok. Kasi ilang months lang talagang maalikabok. So yun ang problema natin guys pag sa welding laboratory. Yan. So kaya guys, wala kayong makikita na mga spatter dyan kasi nga pinalilinisan natin yan. Then hindi tayo yung tacking dito, tacking doon, tacking dyan, tacking doon. So naka-jig lang po yan. Yan, naka-tornilyo, iniipit siya. So yun ang pinapagawa natin sa mga estudyante natin or sa mga trainee natin. So usually yun ang training nila. So ayan, mga ganyan, pinapinturahan natin yan. So nagkaroon lang tayo ng mga ilang problema guys. Katulad nung makina nandito sa booth number 7 na ito. So nagka-problema tayo dyan na yung mga ganitong makina natin guys. So kukwento ko sa inyo guys. So yung problema natin na dito guys, so almost 5 makina na to na medyo nagka-diferensya kasi nga guys, usually na problema nila is yung capacitor, pumuputok siya or nagbo-bloated siya, umuumbok. So isa pa is yung yung piyesa niya na kulay orange. So tingnan nyo dito, yan, yung orange na yan, so nasusunog or bumubulwak siya, nasusunog siya. So yun yung usually na bukod pa doon sa resistor na nasusunog din. So yun guys ang usual na problema ko dito sa aking mga makinang ganito. And yun, katulad nung booth number 7 na yun at saka booth number 10. So yung booth number 10 ang nangyari guys is bagong-bago pa siya. So ang ganda pa nga ng pintura niya, makinis pa, maputi pa. Bigla na lang siyang umusok. So yun ang isa sa mga problema. Then yung booth number 7 kanina lang, nagpapataking lang ako nung positioner. Bigla din siyang umusok guys. So yun yung problema. Then nung binuksan namin kanina is talagang bumulwak yung pyesa na yung ito, kulay orange na to. Then yung capacitor niya is umumbok. So yun yung problema ko talaga guys. Kaya please comment down below kung ano ang pwede nating gawin. Then yung mga ibang solusyon na ginagawa ninyo katulad ng mga trainer natin dyan na kasama na mga kabakal na ginagawa din nila ganun. Malay nyo may mga sekreto na pwede naman i-share. So malay nyo, di ba? Para maiwasan natin na nasisira yung mga makina. Kasi guys, sa totoo lang, maganda po kasi talaga yung mga makina nito. Maganda yung tunaw niya. Kaya gusto ko tong makina kahit ganito kalito. And pwede siyang jitaw. Diba? So yun. So yun yung nagiging problema ko guys nito. Kaya comment down below kung ano po ang inyong maisasuggest. Then kung may mga saan malalapit na paayusan nito. Kasi yung ibang brand, ganun din. Usually, hindi sila palit pyesa, kundi palit board mismo. Walang pyesa na nabibili. Kaya kung meron dyan kayong alam, yan, comment down below para
makapag-order tayo, mapaayos natin, and kung tayo na mismo mag-aayos kasi naaral naman to. Ano po? So yun. So yun yung isa sa mga problema natin guys, kaya shout out, and kung pwede meron kayong maisasuggest, yan, sabihin nyo po guys. Ayan. So yan, mga makina natin, mga ganyan kadalasan, oh. Yan. Yan. So ito naman guys, may isang makina din ako dito na talagang okay naman siya. Yan. Kaya lang madaling masira yung ano niya, switch, yung pan niya. So yun ang ano, talagang China kasi siya guys, China siya. And madaling mag-brittle siya. Yun ang isa sa mga problema natin. So ito yung pinaka the best na makina ko dito guys. Talagang yan, 2013 I think. 2013 na purchase namin to, 100 plus ang isang makina, Miller. Yan, so dial art 250 ECDC. So sobrang tibay niya guys, yung fan niya, yung pyesa niya sa loob. Hanggang ngayon wala pang sira. Hindi pa siya nagre-rebenta or kung ano pa man, or kung ano man na ano diyan, wala pa. As in, wala pa guys. Kaya yun yung isang inaano natin na kung maka-purchase tayo. Kaya lang ngayon guys is nasa 200 plus na yung ganitong makina. Ganito maganda mag-invest lalo na sa mga training center. Ganyan sana. Kaya lang kung walang pera, so yun, konti ang budget, wala ano. Kasi ito naman maganda naman sana. Kaya lang ang problema, China, mabilis masira yung mga parts niya. Pero okay naman siya. Ano? Yan. So ito naman Japan. Yan. Ito Japan to, Hobewell. Kaya lang yung iba tinatakpan natin kasi nga is yung mga estudyante, yung mga trainee, kahit naturuan mo ng turuan ulit-ulit ng instruction mo, kahit hindi pwedeng pindutin, pipindutin, kahit hindi pwedeng galawan, gagalawin, kahit hindi pwedeng talagang pwedeng. So yun, kaya constant monitoring, kahit constant monitoring ka, ganun pa rin. So may mga makukulit talagang mga estudyante na parang mga isip bata pa rin. Ano? So kaya yun, tinatabunan natin. Tapos yun, 2018, 6 years, yan. So 5 na lang yung natitira natin ito. Then baka mabukasan pa to kasi kahapon or kanina may binuksan na medyo malapit na din. Lumulobo na yung capacitor niya. So yun lang guys. Kaya kung meron kayong alam guys na pwedeng mabilhan, pwedeng mahanapan ng mga piyesang ganito, mga inverter type, so please comment down below. Malaking tulong po na kasi po dito sa Bicol wala pa pong ganon na nag-aayos o wala pang ganon na mabibilang ka ng mga piyesa. And usually guys, walang nag-aayos talaga kasi nga palit sila talaga yung buo, palit buo. So hindi sila yung palit piyesa-piyesa lang. Kasi mas mabilis nga naman na palitan mo lang yung buo, salpak mo, so goods na yon. Then pag sira naman yung iba, palitan mo buo din. So yun yung disadvantage guys. At saka mahal. Pero kung piyesa lang, so madali. Kasi syempre ayusin mo lang. So goods na po. So yun lang guys. Keep on subscribing. Keep on liking, following, and don't forget to share, like, and subscribe my YouTube channel. And syempre yung Facebook account ko po and page. Please follow and share po and likes para po umabot na tayo ng 5,000. Para yan, alam nyo na, di ba? So hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakaabot ng 5,000. So yun lang, bye-bye!